Sa isla ng Dawahon, ang lukot ay hindi dumi na dapat iwasan. Bagkus, ito ay handog ng donsol para sa kumakalam na tiyan. Sa ilalim ng dagat na kasing linaw ng kristal, nakatago ang pag-asang hindi materyal. Apat na buwan na ang nakalipas mula nung puntahan ko itong isla ng Dawahon na sakop ng Bato, Leyte. Isla na pinakamaliit sa buong Pilipinas, ngunit nagtataglay ng pinakamaraming populasyon. Ito din ang isla na salat sa tubig inumin, ngunit mayaman sa mga lamang dagat. At dito ay nakilala ko si Kuya Albert Inok. Bawat umaga ay abala si Kuya Albert para magtungo sa dagat. Di tulad dati ng ibang mga tao, nagtutungo sa dagat para magtanim ng maguso. Ngayon, ibang hanap buhay na ang kanilang pinagkakaabalahan. Ayon sa kwento, noong unang panahon daw, ang isla ng Dawahon dito mismo sa Bato, Leyte ay dinarayo ng ibang probinsya tulad ng Bohol at Cebu dahil mayaman sila sa guso. Ngunit sa takbo ng mahabang panahon, humina ang kanilang produkto. Marami ang pwedeng maging hanap buhay dito sa isla ng Dawahon. Dahil mayaman sa kanila ang kanilang lugar, hindi lang gusto ang pwedeng magbigay sa kanila ng pag-asa. Maliban sa isda at seashells, marami pa ang pwedeng maibenta. Kabilang na dito ang tinatawag na lukot. Hindi pa man kami nakakaalis, napansin kong may ikinaragang maliit na styrofoam na parang laruang bangka na ikinarga sa bangka si Kuya Albert. Unsa man niya? Dibuti ka lang sa lupit ba? Oh, maglangoy ka, nakatali lang. Ito pala ang kaniyang ginagamit sa pangunguha ng lukot. Makalipas ang ilang minuto, ay bumiyahe na kami. Sa islang ito, kapansin-pansin ang malinaw at malakristal na dagat. Ang rason kung bakit nagiging ganito kaputi at malakristal ang kulay ng dagat, ito ay dahil ang puting buhangin sa ilalim ay nagpapatalbog sa sikat ng araw kaya ganito katingkad ang kulay nito. Dahil din sa Danahon Bank na nanatiling kalmado at malinis ang dagat dahil nahaharangan ang mga dumi mula sa ilalim ng dagat. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang bangka. Dito na kasi mag-uumpisa ang paghahanap ng lukot. Gamit ang lumilitaw na styrofoam na hugis bangka, itinala ito sa kanyang katawan habang naghahanap ng lukot at sumusunod ang nakataling styro. Sa isla ng Dawahon, ang mga damuhan sa ilalim ng asol na dagat ay tila isang malawak na hardin.
Sa mababaw na bahagi kung saan abot pa ang sikat ng araw ang buhangin, doon matatagpuan ang dunsol. Ayon sa siyensya, hindi sila sa malalim naninirahan dahil ang kanilang buhay ay nakatali sa mga seagrass beads. Sa mga damong ito, sila ay kumukuha ng pagkain at dito rin sila ay nagtatago mula sa malakas na agos ng dagat. At ito ang tinatawag na lukot na hinahanap ni Kuya Albert. Mataas at mainit na ang araw, patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran ni Kuya Albert sa dagat. Ayon kay Kuya Albert, hindi bawat araw pangunguha ng lukot ang kaniyang pinagkakaabalahan. May mga araw na kung hindi siya namamana ng lukot, siya naman ay sumisisid sa malalalim na dagat para gumamit ng pana at manghuli ng isda. Ang lukot o minsan tinatawag na lupot sa ibang punto ay isang certified special delicacy o kaibang putahe na taniyag sa ibang rehiyon ng Visayas. Ayon sa mga kumakain ito, ang pinakasikat na paraan ng paghanda dito ay ang kinilaw o insalada. Ang dunsol na kilala sa English bilang sea hare at may scientific name na Aplysia dactylomela ay kumakain ng mga lumot o algae na tumutubo sa mga dahon ng damong dagat. Kapag naramdaman nilang may panganib tulad ng mga isdang nagtatangkang kumain sa kanila, naglalabas sila ng malapot na likido na kulay violet. Ginagawa nila ito para malito ang paningin at maapektuhan ang pang-amoy ng isda. Kaya sa halip na makain, nagagawa nilang itaboy ang mga predator para mas ligtas at malayo sa panganib. Nagiging kulay green ang kulay ng lukot dahil sa kinakain ng dunsol. Dahil ang tanging kinakain nila ay ang mga sariwang lumot o algae na tumutubo sa mga dahon o damong dagat. Ang kulay ng kanilang pagkain ay siyang nagbibigay ng matingkad na kulay sa berdeng lukot na kanilang inilalabas. Ayon sa pag-aaral, ang pagiging malambot at parang jelly nito ay may mahalagang layunin. Ang malagkit daw kasi na teksturang ito ang nagsisilbing natural na pandikit upang sa sandaling mailabas ito ng dunsol, agad itong makakapit sa anumang mahawakan nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapulupot ito ng mahigpit sa mga puno ng mga seagrass. Dahil naiipon at mas madaling makuha ng mga tao tulad ni Kuya Albert, isang hawak lang, kuha agad ang lukot ng dunsol. Sa gitna ng mga damuhan kung saan namamahinga ang mga dunsol, tahimik na nananahanan ang mga starfish. Habang ang mga dunsol ay kumakain ng mga lumot, ang starfish naman ang humahanap ng mga proteinang nakatago sa pagitan ng mga puno ng mga damo. Sila ang mga bituin sa ating dagat, mabagal man silang kumilos, sila naman ang nagpapanatili ng kalinisan ng balanse ng karagatan. Ilang taon ka na nangunguha ng lukot, yung hanap buhay? Ini daw na sa pangita lagi. Aba, asang mayo dito po.
Kumbaga saan yung mas malakas, mas maraming nakukuha doon ka nagpo-focus sa paghanap buhay, paghanap ng pera, Pamana. mana. Yung isda. Kumbaga minsan lukot, pagkuha ng lukot minsan isda. Oo. Makalipas ang mahigit 2 oras, tumigil na si Kuya Albert sa pangunguha ng lukot. Oras na kasi kung saan kailangan ng ibenta ang kanyang mga naipong lukot dahil ang buyer ng kanyang mga nakuha ay aalis na pabalik sa Hingutanan Isla ng Benunido, Bohol. Dito. Hindi kalayuan sa barangay ng Dawahon, dito ibinebenta ng mga tao ng Dawahon ang kanilang mga nakuhang lukot sa dagat. At ang buyer ay taga-isla ng Hingutanan. At dito mismo sa dagat, nangyayari ang bintahan. Ang lukot para kay Kuya Albert ay hindi lamang dumi ng dunsol na nakasabit sa mga seagrasses. Ito ay isang sagot sa kanyang mga panalangin, isang marangal na hanap buhay na nagpapatunay na hanggat may dagat na nagbibigay, may pag-asang sisibol sa bawat umaga para sa mga taong handang magpakapagod. Matapos ang pagpapagod, panahon na para timbangin ang mga nakuhang biyaya. Albert. Yan eh. Sino ang mag-aakala na sa ilalim ng mga asol na alon sa pagitan ng mga puno ng seagrass ay may nakatagong kayamanan? Para sa marami, ang lukot ay tila dumi lamang na inilalabas ng mga dunsol. Ngunit, para sa mga tao na nakatira sa isla ng Dawahon, ang bawat hibla sa luntian na kaniyang hinahango ay katumbas ng porong ginto. Matapos ang pagtitimbang, ang lukot ni Kuya Albert ay umabot ng 3 kilo. At dito, nalaman ko na ang bawat kilo ng lukot ay nagkakahalaga ng 70 pesos. Malaking halaga na ito para sa isang araw na pangailangan sa tahanan ni Kuya Albert. Pag nagbaligya na ay pan. Libre. Gutom man sila galing sa pangunguha sa karagatan, bawat sealer ay may libreng tinapay. Sa ganitong pangyayari, dito natin makikita ang hiwaga ng kalikasan na ang isang bagay na tila walang halaga ay siyang nagiging sandigan ng isang marangal na hanap buhay. Ang bawat kilo ng lukot na tinitimbang ay katumbas ng mga pangarap na unti-unting nabubuo. Isang sagot sa gutom, isang paraan para makapag-aral ang mga anak, at isang patunay na hindi kailanman nagpapabaya ang dagat sa mga taong marunong rumispito at matyaga sa kaniyang yaman. Hindi man palaging masagana ang dagat, ang mahalaga ay palaging may pagkakataong makapaghanap buhay. Ang kakaunting lukot na kanyang nakuha ay simbolo ng kaniyang walang pagod at pag-asa na sa kabila ng hirap, basta't may sipag, may maiuwi siyang biyaya para sa kaniyang pamilya. Kakarampot man ang kinita, ang mahalaga ay nanggaling sa marangal na pamamaraan. Hindi tulad ng mga taong ang yayaman, ngunit nagnanakaw pa ng pera ng taong bayan. Sa bariyang kanyang pinaghirapan, mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang tahanan para bumili ng 2 kilong bigas. Hindi man marangya, para kay Kuya Albert, ang bigas na ito ay higit pa sa ginto. Sa bawat pagsaing niya at sa bawat usok na lumalabas sa kanilang kaldero, tila nawawala ang lahat ng hapdi ng kaniyang pagod sa kaniyang katawan.
At sa unang subo ng mainit na kanin, doon niya nadarama ang tunay na sarap ng pagpapagal, ang mapakain ang pamilya mula sa sariling pawis at mula sa biyayang bigay ng dagat. Ang Dawahon ay naging taniyag at kinilala bilang seaweed capital noong taong late 1970s, buong 1980s hanggang sa kalagitnaan ng 1990s. Sa loob ng halos 2 hanggang 3 dekada, ang guso ang nagpayaman sa maraming pamilya sa islang ito. Dahil sa dami ng guso, dinarayo ang islang ito ng kalapit na probinsya tulad ng Cebu at Bohol para dito bumili. Ngunit ayon sa kasaysayan, nagsimulang dumanas ng matinding hamon ang industriya ng guso sa Dawahon noong late 1990s hanggang early 2000. Sa madaling salita, mahigit 2 dekada na ang nakalipas mula nung humina ang guso. Nung unang punta ko dito, napansin kong may pagbabago sa mga bahay na ito. Dahil sa malalakas na bagyo, ang gilid ng barangay kung saan naroon ang mga bahay nawawasak at pilit inaahon ng mga pamilya. Sa harap ng basketball court noon ay may malawak na semento dahil sa bagyo at sa taas ng dagat, ngayon ay natabunan ng mga buhangin. Tulad ng dati, ang malaking bangka pa rin ang sinasakyan ng mga residente patungo o pabalik mula sa mainland ng Bato, Leyte. Kung dati kapag nakababa sa bangka, maglalakad patungo sa barangay sa ibabaw ng sementong tulay, ngayon naputol dahil sa bagsik ng nakaraang bagyong Tino at isa pang bagyong dumating sa kanilang lugar. Kaya kapag may mga taong nanggaling sa bayan, ang kanilang mga pangarga ay ikinakarga na lang sa maliliit na bangka. Guys, jangan sakit. Apa dari mo guys? Guys, jangan. Ayon sa kasaysayan, sinasabing noong unang dekada 80 at 90, ang isla ng Dawahon ay parang ginto sa ilalim ng dagat dahil sa hitik na ani ng guso. Sa loob ng halos 3 dekada, ito ang nagbigay ng marangyang buhay sa kanilang mga ninuno. At ang dating nagmimistulang hardin sa ilalim na tila lunti ang taniman, unti-unting nilamon ng sakit at bagyo na hatid ng panahon. Kasabay nito, nalaman ko ang bulong-bulungan ng mga tao na pinaniniwalaan ang malalim na kwento na tila may sumpa daw ng isang matanda ang tungkol sa guso ng isla. At dahil dito, mula noon, ang masaganang ani ay naging mailap na sa kanila. Ang islang ito ay sadyang napapalibutan ng yamang dagat. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa bangis ng kalikasan
ilang dekada nang nakalipas, ang mga dalampasigang ito ay naging saksi sa unti-unting paglaho ng itinuturing nilang luntiang ginto, ang halamang guso. Ngunit ang mga tao dito sa isla ng Dawahon ay hindi katulad ng guso na basta-basta napuputol. Sila ay parang mga puno ng seagrass, malalim ang kapit at matatag ang mga ugat. Kahit paano rin ang alon ng mga pananim, hindi naaanod ang determinasyon ng mga taga-isla. Sa bawat umaga na sumisikat ang araw, muling bumabangon ang mga tao para magsikap at maghanap buhay. Kung ang guso ay nananahimik at tila nagpapahinga, ang dagat naman ay nagbukas ng ibang pintuan. Ang dating taniman ng maguso na tila parang ginuhit na palayan, ngayon ay nagmistulang lupang tiwangwang. At sa kasalukuyan, narito pa rin ang Ruel's Seaweed House, kung saan sa unang punta ko rito ay nakita ko ang maraming guso na tinatrabaho ng mga bata at matatanda. Sa harap ng bukid, ang sikmura ng TV ay tumitingin sa mga kamay na mapuputi. Mga magsasaka na bago sumikat ang araw ay gumigising upang taniman ng palay ang lupa na tuyo na naman. Ang ulan ay matagal nang hindi dumating. Ang ani ay maliit, ang kita'y kulang sa gasto. At sa aking pagbalik, walang guso, walang bata, at walang matanda na nagtatrabaho sa Ruel's Seaweed House. Ng gamot sa ulo. Parang boses ng host ng beat. Kung nais niyong malaman ang kwento ng Dawahon at ang iba pang kwento tungkol sa islang ito, Sagot niya inyong ngiti, ngunit may luha sa mata. balikan at panoorin ang aking dokumentaryong Ang Pamagat ay Balat Karayom at Ang Hardin sa Ilalim ng Dagat. Tahanan ng probinsya, Province Life TV, ipinapakita ang totoo ng buhay dito sa probinsya. Ang mahigit 200 na kinita ni Kuya Albert ay hindi lamang bariya. Hirap na walang Ito ay sapat na para makita sa kanyang mga anak ang kanilang mangiti at saya. sa ating tahanan ng probinsya. Ang lukot ng dunsol na sa iba ay walang halaga, sa kanila ay gintong nagliligtas sa pamilyang kasing linaw ng dagat ang pag-asa. Upang may makain sa hapag, may maisuot sa katawan. Ang gintong dumi na pinagpaguran, Totoo hinanap, at hinipon, walang isip. at pinaglaanan ng ibang oras mula sa kailaliman, Susunod na kwento ay sagot sa dasal ng taong hindi sumusuko kailanman. mga mangingisda. Mula dito sa Isla ng Dawahon, muli, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Ang lambat ay kup, Discoveries, ngunit patuloy History, silang lumalabas. Explore, Umanap ng isda. and Document Network. Dagat ay unti-unting Guys, nauubos. Ang isda ay maliit, Ako na ni mo ang ganyan. kita'y kulang pa rin. Ngunit may 3 anak na naghihintay sa tahanan. Ang kamera ay isasara